This is going to be well, this is now actually the litmus test, no, or the baptism of fire nitong bagong gobernador na si Pambari 4, kung paano niya how she will bring in the leadership skill needed to pull off, no, proper response, timely, well-coordinated and effective response in a crisis like this. Because, mind you, this is not going to be her first crisis. We all know that for half of the year, ang Cebu talaga is exposed and has historically been under threat of such emergencies and anong tawag din yun, mga sakuna, no, most especially yung storm season, dahil nga during these times, no, pababa na yung mga bagyo dahil nga papasok na yung amihan, yung northeasterly winds, no, and yun na nga, meron ngang isang low pressure area. So again, this is going to be a test, no, on the capacity of Governor Pambari 4 to address this. But more than that, you also need the skill of a leader who can weave in, no, the help coming in from the other LGUs na gustong tumulong, no, because no matter how good you are, limitado lang yung resources ng probinsya, you have to employ the help of other agencies of government or other LGUs. And it's also a challenge, no, na paano yun pagtagpiin, pagtahi-tahiin ang mga klase-klaseng mga tulong na mapunta dito sa Cebu, no. Logistical challenge din yan. 24 hours na pong nakalipas during sa programa namin kagabi nang maganap nga itong magnitude 6.7 nung una, tapos itinaas ito sa 6.9. And ano bang experience mo by EB dyan sa area mo, dyan sa Cebu? Yes, no. To give you an idea, ang bayan ko po, ang Liloan, which is part of the 5th district of the province of Cebu, no. It's about 18 kilometers away from Cebu Provincial Capital, and it's about 15 kilometers away from Mactan International Airport, no. Going north, doon sa epicenter ng malapit sa epicenter ng lindol, ang Bugo City, northeast, it's about 80 to 85 kilometers, no, from where I am. So hindi masyado naming naramdaman yung ganoong kalakas na intensity at magnitude na pareho na naramdaman doon sa Bugo City, no. Pero nayanig pa rin kami dito sa amin, pero ang obserbasyon ko medyo ano lang siya, hindi gaanong katagal, no. If you remember, there was also an earthquake dito sa Bohol, magnitude 7.2 yon in October 15 of 2013, no, kung saan mga 200, halos 300 ata ang casualties doon sa Bohol and around 17 dito sa Cebu. At yun, talagang malakas yun din at medyo matagal ang pagyanig, no. At sa ano naman, sa ating experience naman, no, ilang taon na rin tayong nakaranas, no, ng mga ilang beses na rin tayo nakaranas ng pagbagyo, mga lindol. So na-manage na rin natin dito sa bahay, yung mga anak ko, yung nanay ko na 88 years old, she just turned 88, no. Alam na namin kung ano yung gagawin, no. Although again, no, hindi masyadong na-feel namin dito sa Liloan, especially na nasa ano lang kami, ground floor, no. Hindi kami walang second story, hindi kami nasa second floor or higher floors, no. Sa Cebu City naman, kasi yung isang anak ko naka-apartment ngayon, she's second year law student sa isang universidad dito, nasa fourth floor siya. Medyo talagang malakas daw din ang pagyanig doon, no, at in-evacuate nga nila. At wala pang klase hanggang ngayon yung mga anak ko sa mga private schools along with the public schools dito, no, sa Cebu, no.
I think yung south lang, southernmost portion of the island, of the main island of Cebu, ang siguro may mga klase at may mga trabaho sila doon, Admar. Opo, and based nga dito sa binabasa ko ngayon sa Office of the Civil Defense ay nasa 69 ang reported na namatay, 147 naman na mga individuals ang naiulat na nasaktan. At ito pa ay as of ano pa ito kaninang tanghali pa ito na datos. Gabi, ito ba ay nakikita nyo rin na dahil sa gabi? Pero yung Cebu ba ay always, sa tingin nyo po, or na-monitor nyo ba na yung paghahanda natin kaugnay sa lindol ay andyan? Kumbaga, hindi naman nagkukulang yung national government. Always naman, quarterly, yung ginagawa na tawag nito, earthquake drill. Meron ding mga experiences na kayo dyan. Though medyo may katagalan na rin yon, pero kumbaga, ibig sabihin, kumbaga, kung may history na, so maaring mangyari pa rin na yan, by EB. Tama, no? Based on my experience nga doon sa 2013 na lindol, after that lindol talaga, in 2013, talagang puspusan, no? Very intensive yung mga earthquake drills, yung mga awareness campaign, yung mga information drive about earthquake, no? Pero sa kalaunan nga, ito'y problema din ng mga Pinoy kasi, no? MJ and Admar, yung pagiging complacent, no? Pagiging kumpiyansa na, kasi nga medyo matagal na rin, no? Halimbawa, that was 13 years ago, no? Yung mga 20-year-olds now, perhaps were only 7 or 8 years old, no? So parang nakalimutan na rin, no? Ng collective psyche ng mga Cebuanos. Although sa papel nandyan 'yan, no? But it's kasi nga yung may kasabihan nga tayo, no? The practice makes perfect. So 'yun siguro ang isang dapat tingnan ng ating mga LGUs, lalong-lalo na doon sa mga naapektuhan ngayon na hindi naman masyadong naapektuhan ng mga ganoong klaseng sakuna. Kasi ang nakasanayan lang namin dito, especially sa north and extreme north of the island of Cebu, yung mga malalakas na bagyo. Kasi in my recollection, halos lahat ng mga malalakas na lindol dito lang sa may island, center of the island, o middle part of the island, comprising the Tri-Cities of Lapu-Lapu, Mandaue, and Cebu, and the wider Metro Cebu area, no? So tama, no? Hindi ko lang masilayan kung ano ba talaga ang protocols nila, lalong-lalo na sa mga LGUs. But more than that, Admar, ang nakikita natin talaga is the lack of proper coordination, the lack of a template, kumbaga, no? The lack of anong tawag dito, the lack of a harmonized, no, disaster response, no, in terms of earthquake. Siguro dahil nga mangilan-ngilan lang ang paglilindol dito, parang bihasa ang Cebuano kasi, sa tingin ko lang, ang Cebu parang bihasa na sa disaster response in terms of typhoons, no, and storms. Pero kung earthquake, medyo hindi masyadong kabisado, no? Precisely because yun na nga, no? Kulang siguro sa intensified campaign na rin for awareness and anong tawag dito, state readiness, no? Based sa ating National Building Code of the Philippines, kung ito'y nasunod, kasi ito ina-update ito, pero itong pinaka-latest na building code, kaya daw mag-stand nito ng magnitude 8 na klase ng lindol. Pero kapansin-pansin, sa mga larawan nating nakita, 'di ba? Meron ding sports gymnasium ba 'yon, 'di ba? Merong referee na namatay dahil matapos ngang mabagsakan. Parang parang kagaya din ito sa, alam mo, yung fact checker din kung yung mga structures natin ay naitayo ba na standard or naayon sa building code natin. Ito ba'y nakikita mo rin? Based ba sa mga larawang nakikita nyo
dyan, kabilang din ba, pati ngayon sa Bugo City Hall, marami ding nag-viral din sa social media kasi nakita yung mismong column noon. Pero ako, di ako engineer, di ko alam kung ano ba talagang ano doon. Pero in terms of kayang mag-stand, parang ano magnitude 6.9, magnitude 8 daw kung nasunod ang structure code natin or itong building code natin by EB. Tama ka, Admar, no? Yung kompromiso, no, na ginagawa sa ating mga structures ay hindi lang confined doon sa mga government buildings, no, or government infrastructures. You can also see that, no, in many privately owned na mga buildings, no. Halimbawa na nga, sinasabi mo, dalawang fast food chain, no, ang lalaki na ng mga fast food chains na yan doon sa Bugo City. Pero nakita mo, parang they were crumpled, no? Yung dalawa. And then again, sabi mo nga, yung Bugo City Hall na nasa ground floor lang naman, single story. Akala mo malalaki yung columns, yung pala cladding lang ng napakahinang klase ng mga hollow blocks, no? So again, tama ka, no? It was updated ang ating building code to withstand magnitude 8 na earthquake, no, na lindol. Pero it seems to me at ang mga larawan na nga ang nagsasalita na hindi yun siguro nasunod talaga, no? Kasi kung nasunod yun, hindi gaano kalaki, no, ang pinsala na maidudulot noong lindol na yun, no? Kasi ang Admar. mga reports nga, kasi during, halimbawa kaninang umaga noong nag-interview kami kay Gov, pinalabas ang mga pasyente sa provincial hospital talaga kasi questionable yung integridad ng ospital. At the same time, tuloy-tuloy daw yung dagsa ng mga pasyente, no, na mga nadaganan, natabunan siguro or natamaan ng mga debris. Maaari mo bang ilarawan para sa ating mga kababayan kung ano yung itsura ng Bugo City? Anong klase? Marami ba siya mga high-rise building? Gaano kaya yung average height or ilang palapag ba ang common sa mga gusali dyan sa Bugo City kung lagi kang napapadpad dyan by EB? The last time I was there, siguro mga less than a year ago, no? Nung napunta kami doon sa Bantayan Island, no? At nagawi kami doon sa Bugo City. Ang Bugo City, it's a typical parang rural na component city, no? Hindi naman siya gaanong may mga matatayog, no, na mga building, no. In fact, yung pinaka mataas siguro na building dyan would probably be around 4 or 5 stories, no, if I'm not mistaken. Siguro may mga bago na rin na nasa mga 4 or 5th floor, no. Pero ang density naman ng tao diyan hindi naman gaano kadense kasi malawak ang lupain na 'yan. Yung residential area, anong marami na bang sementado yung mga bahay or marami pa rin yung typical na nasa rural area? Kasi nga, ito yung mga nai-report na nadaganan, na natumbahan siguro or natamaan ng mga debris. Alam mo, Admar, you have to verify this, no? Yung napakaraming na casualty na residential area, mga resettlement area yon, no? Hindi ko lang mabanggit ang kumpanya ng isang mall na nagtayo noong parang row houses na halos yung buong structure ay nag-collapse, no? Yung iba naman ganun din, no? May mga nadaganan ng kahoy ata yun. Again, very rural siya. Ang city center lang yung medyo may mga konkreto yung mga bahay. Pero yung ibang mga barangay, yung outskirts niya, mga light materials pa rin, no? Ang mga material na ginamit sa mga bahay nila. Pero yung mga casualties doon, I think, no, ay siguro dahil na rin yung karamihan nga doon, yung sa Medellin nga ay isang sabi mo na nga kanina, yung isang gymnasium, no, na nag-collapse.
Meron pa isang bus ata, no, na habang tumatakbo ay biglang nag-crack ata yung yung daanan at nadisgrasya at meron din atang mga fatalities doon, ano. So hindi lang natin masabi pa talaga ano ba yung circumstances ng mga biktima para mai-pinpoint natin yung sanhi, no, at ang ma-propose na mga solusyon doon para hindi na nga rin ito maulit, no. This is actually one of the highest casualty rates na in recent history in terms of earthquakes, no, dito sa Cebu, no. Again, if I may recall, yung 2013 earthquake, parang 17 lang ata yung casualties dito sa Cebu noon, Admar. Sir EB, CMJ po ito. Good evening, may gabi. Sir, di ba meron tayong EDCA sites dyan? Ayun na nga. Oo. Parang wala tayong naririnig na epekto ng EDCA sites. Di ba pang ano daw yun? Pang kalamidad, pang tulong sa mga maapektuhan ng mga emergency gaya po ng lindol. Tama, no? That's why I was really saddened noong mismong ang gobernador ng Cebu Province, si Pambari 4, ay nag-post sa kanyang Facebook na she needed patient transport from Bogo to Vicente Soto in uptown of Cebu City, which is about 85, 90, almost 100 kilometers na ata yun, no? So ibig sabihin na ang ano ko lang, ang punto ko doon, kinall out ko nga kasi nga every time I go somewhere and mapunta ako doon sa Mactan Airport, magkatabi lang yan yung Mactan Benito Ebuen Air Force Base na isang EDCA site, no. In fact, they share the runway, no, of Mactan Airport, no. At if you go there, makikita mo talaga na ang daming Black Hawks, no, na naka-parking lang siguro at a time. I even saw around 8, no. There was a time na I was flying to Davao, early morning ata yun or early evening ata yun, or last flight going to Davao. Ang dami, siguro mga 10 ano yun, 10 Black Hawks, no. At again, hindi natin nakita, wala tayong, alam mo, ang daming mga military looking na Americans, no, na makikita nyo dito sa mga coffee shops, sa mga bars, sa mga malls, no. Pero wala tayong nakikita in times of disaster, just like what happened doon sa Manila. Talagang yung failed promise of EDCA na binalandra ni Bongbong Marcos noon ay talagang failure. Talagang itong EDCA na to ay hindi talaga for humanitarian and disaster response. This is actually for a proxy war against China. Tsaka itong hamon na ito, Sir EB, matatawag natin ito na baptism of fire ni Governor Pare 4 para po sa kanyang first 100 days bilang gobernadora ng probinsya ng Cebu. Buti na lang, maraming mga tumugon sa kanyang panawagan na tumulong. For one, andyan yata si Vice President Sara Duterte, magpapadala rin ng tulong. Ang Pasig, parang may nakita akong picture, no, with Pasig Mayor Vico Soto. Mga artista, nagbabayanihan din. At marami ang nagpapadala ng concern. Nakausap natin kanina si Congressman Pulong Duterte. Magpapadala din daw po sila ng tulong. Mismo ang City Government ng Davao, nagpadala na rin po ng tulong sa atong mga kaigsunan diha sa Cebu. Tama, no? Again, on behalf of all the Cebuanos and all the victims, no, talagang napakalaking pasalamat namin, especially doon sa city government, the people of Davao, no? Kung saan ipapadala nila yung kanilang team, no? Tama ka, nag-express si Vico Soto ng mga similar teams, no? Sa Davao. Ganun din yung ang Cebu City government, no. Alam nyo kasi yung Cebu City government is not under the administrative authority of the provincial government. It's a separate autonomous LGU and they have their own disaster response team. So at walang masyadong damage dito sa Cebu City. So I think Mayor Nestor Archibald is also dispatching his own team. And tulong-tulong na rin, no, yung mga LGUs dito sa southern part
of the island ay tumugon na rin at nagpadala na rin ng kanilang mga teams, no? At tama ka nga, Admar, no? This is going to be, well, this is now actually the litmus test, no? Or the baptism of fire nitong bagong gobernador na si Pambari 4, kung paano niya how she will bring in the leadership skill needed to pull off, no, proper response, timely, well coordinated, and effective response in a crisis like this. Because mind you, this is not going to be her first crisis. We all know that for half of the year, ang Cebu talaga is exposed and has historically been under threat of such emergencies and anong tawag din yun, mga sakuna, no? Most especially yung storm season, dahil nga during these times, no, pababa na yung mga bagyo dahil nga papasok na yung amihan, yung northeasterly winds, no? And yun na nga, meron nga isang low pressure area. So again, this is going to be a test, no, on the capacity of Governor Pambari 4 to address this. But more than that, you also need the skill of a leader who can weave in, no, the help coming in from the other LGUs na gustong tumulong, no? Because no matter how good you are, limitado lang yung resources ng probinsya, you have to employ the help of other agencies of government or other LGUs, and it's also a challenge, no, na paano yun pagtagpiin, pagtahi-tahiin ang mga klase-klaseng mga tulong na mapunta dito sa Cebu, no? Logistical challenge din yan, MJ. We wish her well, no, sa kasi ang ginagawa niya para naman na para sa tanang natong kaigsuunan diha sa Sugbo. And meron lang ako napansin na dynamics ngayon sa social media all over Facebook and Twitter. Kasi nung sinabi ni President Marcos sa kanyang speech, sinabi niya meron yatang lindol. The word yata, parang di siya sure eh. So maraming nagalit doon, Sir EB, with in terms national government response na yata hindi sure, parang hindi ba nakakaabot ang mga verified na mga impormasyon sa presidente. And marami ako nabasang comments kanina, 'di ba? Pupunta diyan si Presidente Marcos Jr. bukas. Sabi ng mga netizen, wag ka na pumunta, okay na kami dito, kaya namin to. Mga ganong response ba? Anong masasabi mo doon, sir? Tama, no? And we've been saying this for so long a time already, MJ, no? Talagang sinasabi na natin yan, no? Na kasi itong si Bongbong Marcos kasi, ito ang klase ng leader na ayaw niyang, he's just like Pinoy, no? He doesn't want to hear the hard truths, no? Ang gusto lang niyang marinig, yung gusto niyang marinig. So kaya, yung kanyang, ang communications team niya, ay fini-filter out, no, at hindi talaga sinasabi ang totoong nangyayari on the ground. Kaya nga sabi mo, that was I think an event in Masbate kung saan namigay siya ng mga relief goods for the victims of Typhoon Opong. At yun nga, no, nasabi niya na yata, no, yung word na yata, at parang he was probably wondering, kagabi ba yun? So, doon mo makikita. At again, we've been saying this for so long, the incompetence of this leader, the incompetence of Bongbong Marcos has translated and permeated into the rest of government. That's why we are here right now, MJ. Opo, bago lang ako po dumako, Sir EB, sa topic ng politika. Dito tayo sa sunod-sunod, no, na mga challenges na kinaharap po ng ating bansa. Ngayon, nandito na sa Pilipinas ang ika-16th na bagyo, si Bagyong Paulo, at siya po itatama, no, sa kalupaan by Friday. Mas lalakas pa po ito. Sinabayan pa ng challenges sa mga aftershocks by
By this time, as of 3 p.m., 990 aftershocks po ang naitala ng PHIVOLCS dyan po sa Cebu. Meron tayong bagyo, meron tayong lindol. Ang nasa-challenge dito ay ang response ng national government sa ganito na mga emergency. Sir Ib, hindi mo maiaalis na magkaroon na naman ng comparison ng mga netizen, ng mga Pilipino. Kaya siya nakukumpara yung dati na Pangulo at ngayon na Pangulo sa panahon ng emergency na dapat sana ang topic natin o ang pinag-uusapan ay yung responde, hindi yung comparison at politika. Pero sad to say, yun ang nagiging laman, Sir Ibi, ng mga usapan ngayon. Tama, no? At hindi lang talaga doon sa disaster response ang magiging comparison. Lahat na ng mga metrics ng gobyernong ito will always be compared to the previous administration, whether it's Duterte or not. Kasi nga meron ng benchmark, no? Whether it's disaster response, the economy, infrastructure, corruption, crime, and everything, hindi talaga natin yan mapipigilan na ikumpara because people already felt the difference doon sa panahon ng previous administration ni Digong compared to what they are feeling right now and with what they are witnessing in their very own eyes with this Marcos Jr. administration. Now, going back, meron tayong lindol, meron tayong bagyo. But you probably forgot, no, na nakalimutan mong i-mention siguro, MJ, na kaninang madaling araw, mayroong minor eruption ang Taal Volcano. Nako po. At we have to remind our mga kababayans that aside from Taal Volcano, nasa alert level 1 pa rin ang Mount Bulusan, alert level 1 pa rin ang Mount Mayon, at naka-alert level 2 pa rin ang Mount Canlaon na nasa Negros Oriental. So, kung titingnan mo, kasi inherent na talaga sa atin ito, MJ. That's why ako talaga, no, ang dami, hindi ako eksperto ng disaster response, pero it doesn't take rocket science, no. Tingnan mo yung ginagawa sa Davao at sa OVP. Kahit wala yung VP, no, kahit wala yung leader, kahit wala, automatic na. Tingnan mo yung response ng OVP dito sa Cebu at from the central office. Wala pa si VP, andun na. 'Di ba? No photo ops, no EPAL, no nothing. Naka-preposition na lahat. You have Davao City, no? Na talagang trademark na nila 'yan, no? They are always the first LGU to mobilize and send help. Comprehensive help, no? Mind you, hindi naka-attach sa isang politiko. It's always from the people of Davao. No, and Davao City, although it's it's a city compared to Cebu province, no? How come na yung probinsya ng Cebu, no? And this goes as far as the previous administration of the province of Cebu, in fairness to Pambari 4 because it's just very new, na hindi man lang natin na mirror yung mga best practices ng Davao City, no? Kasi Davao City talaga para sa akin has probably one of the best, no, if not the best disaster response and disaster management program in the country. So again, yon, no, ito multiple fronts na, no. Kung titingnan mo, you have the environment and mother nature confronting the BBM administration. You have the political instability that is confronting him. His very own house is burning in the kitchen already, and it's a matter of time before it spreads into the whole house at masusunog na yung buong bahay. And then, MJ, you have the economy. People are not discussing this, but our economy is spiraling downwards. The stock market just broke back into under the 6,000 level. FDIs ay natatakot na. We are living on debt. Utang ang ikinabubuhay ng ating bansa ngayon. You have the pension funds, no?
sa GSIS which is not being talked about, na halos na lang lustayin itong general manager na si Vic Veloso. You have all these chaotic events, no, happening within our country, and then you have to add to that, no, the addiction of the Filipinos to online gambling, along with their addiction to drugs. Meron nga talumpati si Senator Aimee na ang sabi niya, dinurog yung what was started by former President Duterte. And numbers don't lie, she quoted statistics. So alam mo yun, MJ? Tsaka, alam mo yun, Sir EB, dapat, di ba, wala munang optics ngayon. Tulong muna. Nag-comment dito si, Rodel Pasana, sabi niya, galing ng gobyerno, andito sila sa Cebu para tumulong sa lindol. Pero imbis daw na libre, nagbenta pa ng 20 pesos per kilo na bigas. Alam natin, campaign promise yan ng presidente, 20 per kilo na bigas. Pero in the midst of emergency, di ba? Parang Tama. ang timing, parang you're adding salt to the wound, rubbing salt to the wound, no? Mas pinalalala mo yung sugat sa psyche ng mga Pilipino, Sir EB. Tama, no? Again, itong gobyernong to, maliban sa kanyang incompetence, they are very insensitive, tone deaf. Hindi talaga nila alam yung hinanaing ng mga tao sa baba, no? Because they do not have the experience of being an ordinary Filipino taxpayer, an ordinary Filipino worker. Lahat yang nasa gobyerno ay mga entitled, no, galing sa ruling elites, no, sa naghaharing uri, no. Hindi nila, but beyond that, no, they also do not have the capacity to reach out to the people and hear them out. Kasi eto sila, parang mga kabayo to na nakapiring yung mata nila, going headed into just one direction without even thinking, no, na yung lubak-lubak na daan or kung anong madaanan nila. So the analogy is that simple, although the dynamics is very complicated, and precisely because ang komplikasyon na ito, isa lang ang may dahilan, MJ. Bongbong Marcos. Because he is a weak leader, he is a weak person, he refuses to govern, and he is being dictated to by his wife Liza and his first cousin Martin.